Ito yung karugtong na natalakay natin. Naku po, booking nga na. Just in breaking news, kakasuhan na. Attorney Harry Roque kumanta at bumuelta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bakit akalain nyo ngayon, makakalusot kayo? La? Hindi po. At antayin nyo po ang inyong mga demanda this time. Ako? Dahil 4 na beses po kayo na maglulustay ng halaga ng pera para sa mga mahihirap, sapat na po yan para sa plunder. Hala, plunder na hala, my goodness. Sino? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Naglabas na si Attorney Harry Roque ng ebidensya. Nako, Iba talaga si parang nadidinig natin si Kabibig. Attorney Harry Roque. Inilabas niya ang istorya kung saan 90 billion na pondo ng PhilHealth hiningi ng Malacanang. Maraming tumaas ang kilay. Sabi ng iba, ano yan? Yan si Harry. Ang laki no, 90 billion. Natalakay na natin ito. Pero ito yung karugtong. So, kung tutusin, ang laking halaga ng 90 billion. No? Million ba billion ulit? Pero billion 90, no? Is malaki pa rin ang maitutulong nun sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Diba? Mas maganda pa nga, mas lumaki, mas sumobra. Para mas yung benepisyo na nanggagaling sa PhilHealth, maraming mabibigyan ng ating mga pasyente. Pati yung mga pasilidad ng ating mga ospital ay maaaring mapaganda. Ngayon, kung humingi ng ganun kalaking halaga, para saan gagamitin? Diba? Sana hindi na lang ginagalaw yung mga benepisyo na yan eh. Kasi para sa taong bayan yan. Diba? Kumbaga, seguridad nila yan eh. Kumbaga, ang seguridad nila ng taong bayan hindi dapat binabawasan. Dapat patuloy pa rin na tumatakbo at patuloy na nadadagdagan. Mas lalong binabantayan ang kapakanan ng mga mamamayan. Harry Roque talaga mahilig gumawa ng SU. Mahilig talaga gumawa ng SU na yan si Harry Roque. Akala nyo uurungan kayo ni Harry Roque. Ito ang sagot ni Harry Roque. Naglabas siya ng ebidensya. Talaga kabibig? Naglabas ng ebidensya si Harry Roque. Oo! Akala nyo hindi handa si Harry Roque? Ito na ang video. Ipapanood ko sa inyo ang video kung saan sinabi ni Harry Roque ang mga ebidensya niya. Naku! Patay! Paray na. Eto na talaga. Eto na, Harry Roque. Wait ka muna, Harry Roque, ha? Wait ka muna, Harry Roque. Hentay. Okay, Harry Roque. Attorney Harry Roque. Pasok. Ilahad mo ang iyong balita. Lapa na naman sa pondo ng PhilHealth. Sang-ayon po sa batas na ating isinulong na Universal Healthcare, ang pondo po ng PhilHealth, pinalaki natin dahil dinagdagan po natin ang panggagalingan ng pondo. Kasama na po dyan ang kita ng PCSO, kita ng PAGCOR, at saka syempre yung kita ng syntaxes. Mantakin ninyo, ang batas ay sinasabi lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ibigay bilang benepisyo. Kaunti pa lang po yung mga sakit na nabibigyan ng tinatawag na case rates o ng pera ng PhilHealth. Ako nga po, ilang beses na ako na hospital sa pulmonya, hanggang 7,000 lang nakukuha ko dahil yun lang po ang case rate ng PhilHealth para sa pulmonya. Pero ang ating layunin sa batas, darating talaga ang panahon na wala nang mahirap na mamamatay lamang dahil sa kahirapan. True. At ang importante lang talaga, mapalago ang pondo ng PhilHealth nang sa lahat ng sakit at lahat ng gamot, mabayarang libre. Mangtakin nyo, ito na po ang ebidensya. Abay, sobra daw ng 90 billion ang pera ng PhilHealth. At ngayon, ibinabalik nila ito sa national government, sa Bureau of Treasury. Yan po'y labag doon sa nakasulat sa batas na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ilaan para sa benepisyo ng mga miyembro.
Kung ayaw nilang ibigay sa karagdagang benepisyo, huwag silang magdagdag ng premium. Dahil Yun. Yun, mga kabibig. Again, lapa na naman sa pondo ng PhilHealth. Kumbaga ayaw nilang ibigay yung pondo, kumbaga kinukuha nila, may sobra. Tapos makikita, di nadadagdagan yung mga binabayad na buwan-buwan. Kaya hindi dapat talaga dagdagan. 'Di ba? Ngayon kasi mas maganda kung dadagdagan yung mga hulog, ganyan. Kung talagang hindi yan nagagalaw, talagang may nangyayaring progresyo na 'di ba? Mas maganda kasi sinasabi ko nga, may sumosobra. Dahil mas marami pang maaaring paggamitan yan. Like yung mga dialysis center sa atin, no? Kailangan talaga natin yan. No, makabili ng mga dialysis machine, yung mga gamit sa ospital, 'di ba? Yung mga public hospitals, no? Mas mapondohan 'yan. 'Di ba? Kasi mas maraming kababayan natin ang pumupunta sa public hospitals. Dahil sa private, alam naman natin talaga is napakamahal. Sa private hospitals, marami kang makukuhang benepisyo. No? Siyempre, lahat ng tao hindi naman ganun kayaman. No? Kumbaga, kahit sa public hospital is kahit doon pumupunta is makikitang kumpleto yung mga gamit. Mas maraming buhay ng mga kababayan natin na maliliit ang maisasalba, mailalaban pa. 'Di ba? Minsan kasi may mga public hospital na kulang kami sa gamit, dalhin nyo na lang sila sa ibang ospital o kaya sa private na ospital. Papaano kung ganun kahirap lang yung taong dadalhin doon? Walang di mamamatay na lang yung pasyente. 'Di ba? Pero kung yan, poponduhan, makakatulong yan, yung mga sobra-sobrang pondo na nanggagaling sa PhilHealth, is yung mga pampublikong ospital sa atin, matutulungan yan. Pati yung mga mamamayan natin. Ayon po sa batas na ating isinulong na Universal Healthcare, ang pondo po ng PhilHealth pinalaki natin dahil dinagdagan po natin ang panggagalingan ng pondo. Kasama na po dyan ang kita ng PCSO, kita ng PAGCOR, at saka syempre yung kita ng sin taxes. Mantakin ninyo, ang batas ay sinasabi lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ibigay bilang benepisyo. Kakaunti pa lang po yung mga sakit na nabibigyan ng tinatawag na case rates o ng pera ng PhilHealth. Ako nga po, ilang beses na ako na hospital sa pulmonya, hanggang 7,000 lang nakukuha ko dahil yun lang po ang case rate ng PhilHealth para sa pulmonya. Di ba ang liit? Dapat malaki kasi malaki yung pondo. Dapat malaki yung makukuha mo. Di ba? Pero ang ating layunin sa batas, darating talaga ang panahon na wala nang mahirap na mamamatay lamang dahil sa kahirapan. Tama. At ang importante lang talaga, mapalago ang pondo ng PhilHealth nang sa lahat ng sakit at lahat ng gamot mabayarang libre. Mantakin nyo, ito na po ang ebidensya. Abay, sobra daw ng 90 billion ang pera ng PhilHealth. At ngayon, ibinabalik nila ito sa national government, sa Bureau of Treasury. Yan po yung labag doon sa nakasulat sa batas na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ilaan para sa benepisyo ng mga miyembro. Kung ayaw nilang ibigay sa karagdagang benepisyo, huwag silang magdagdag ng premium. Yun mga kabibig. Yun na. Yun na. Sinabi na ni Harry Roque. Ang malaking ebidensya. Diba? Ay, naku mga kabibig. Anong nangyari sa Pilipinas? Daming korapot. Naku po. Anong gagawin? Alam nyo, ang nagsasuffer ngayon dito, yung mga kababayan natin. Mantakin mo, syempre, ikaw, maguhulog ka, buwan-buwan. Kinakalta sa iyo buwan-buwan, PhilHealth. Para sa medikasyon mo, kung sakaling may mangyari sa iyo. 'Di ba? Ma-ospital ka, may magagamit ka. Kaso nga lang kung ganyan nangyayari, imbis na malaki yung makukuha mo, ay wala, 'di ba? Pero pasalamat tayo, no. Kahit papaano dahil mayroong mga malasakit diyan at may mga iba pang benepisyo. Sa malasakit lang maganda. Malaki yung ginawa ni Senator Bongo na malasakit. Malaki yung naitutulong niyan sa mga tao. 'Di ba? Pero sana yung PhilHealth din, ganun din. No, importante din kasi yan. Kumbaga sinusuportahan ng taong bayan yan, yung benepisyong yan. Dahil alam nila, tiwala sila na malaki ang maitutulong yan sa hospitalization ng mga kababayan natin. 'Di ba? Gawin natin yan. Nako. Yun na nga mga kabibig, ang laking pera.
Hala, may pagbabanta si Harry Roque sa mga korap na nasa PhilHealth. Naku, ipakukulong daw. Ipakukulong ni Harry Roque. Ipakukulong ni Harry Roque ang ipakukulong ni Harry Roque ang mga kurakot. Naku, matinding bitaw yun, ha? Ipakukulong ni Harry Roque ang mga kurakot. Hello, pambansang loyal! Tumusta? Ito na. Panoorin natin, ha? Kung ang sinabi ni Harry Roque na kanyang ipakukulong ang mga kurap. Ayan. Wait muna, ha? Wait muna. Harry Roque, sabihin mo nga kung anong gagawin mo sa kanila. Go! Go! Uulitin ko po ang aking pangako, ha? Hindi ko po kayo tatantanan. Nako! Kukulong ko po kayo. Sinabi na ni Harry Roque, ipakukulong ni Harry Roque ang mga kurakot sa PhilHealth. Nako, matinding bitaw ni Atty. Harry Roque yun. Ipakukulong ko kayo. Nako. Sino naman kaya yun? Nako po. Ay, nako. Paano na yan? Ipakukulong at hindi kayo tatanong 24 oras. Napapolisin. Dahil kasalanan talaga ang ginawa ninyo na yung para sa mahirap, para sa kinakailangan sana, tustusan ng buhay ng mga mahihirap, lulustayin nyo pa ngayon. Yan ang maganda sa sinasabi ni Atty. Harry Roque. Talagang naiintindihan niya kung ano yung nagiging katayuan ng mga kababayan natin na naghihirap. Yung mga kababayan natin na naghihirap, alam na ngang naghihirap sila ng ganun, mas lalo pa silang pahihirapan. Kahit man lang sa mga medikasyon nila, 'di ba? Kung sila ay magkasakit, sana doon din sila matulungan. Kasi mas sila yung makakaramdam niyan eh. 'Di ba? Kaya nga may nagsabi na ang kahirapan daw haka-haka lang. Hindi mo maiintindihan 'yon kung ikaw ay nasa mayamang posisyon. Kung nasa mayamang estado ka at nakikihalo ka lang sa mga mayayaman, pero hindi mo nararamdaman ang tunay na hinaing ng mga mahihirap. 'Di ba? Pero ang mga taong naghihirap sa panahon ngayon, 'di ba? Mas nararamdaman nila iyon. At nararamdaman din nila namin lahat kung umaasenso tayo. Paano yan? So damay-damay na itong nag-release ng 90 billion para sa Malacanang. Sino ba naghingi kabibig? Ang Malacanang nga. Sino specific sa Malacanang? Sino ba yung tinutukoy ni Harry Roque? Naku, dapat imbestigado ng Sino? Senado. Diba? Kailangan imbestigado ng Senado. Oo, mga kabibig, bakit? 90 billion? Pera ng PhilHealth na dapat ipangtustos sa mga tao, na dapat ibibigay sa mga tao, na mga beneficiary, tapos hindi ginastos? Paano na yan? Natural, ipakukulong kayo ni Harry Roque. Proceed. Ano ba akala nyo? Masisikreto niyo yan? Hala. Hindi nyo ba alam dati pa yan, 2017 pa yan, mula nung sinulong natin ang PhilHealth, bantay sarado na ako sa inyo. Di ba nangako naman ako kung nababantayan ko kayo? Bakit akalain nyo ngayon makakalusot kayo? Hindi po. At antayin nyo po ang inyong mga demanda this time. Dahil 4 na beses po kayo na maglulustay ng halaga ng pera para sa mga mahihirap, sapat na po yan para sa plunder. Plunder na my goodness. Mataas yung kasong plunder. Nako. My goodness, plunder na. Hala ka. Matindi yung banta ni Atty. Harry Roque pa. Mukhang seryoso eh. 'Di ba? Maganda yan. Talagang kapag nagsasagasaan ng mga mahihirap, talagang kung ikaw talaga ang puso mo, no, ay nasa mga kababayan natin, is ganyan ang magiging reaction mo. Ganyan ang katulad kay Atty. Harry Roque. 'Di ba? Ramdam niya kung ano yung magiging epekto nun sa mga kababayan natin, sa ating lahat. Kakasuhan ng plunder ni Harry Roque ang mga kurakot sa PhilHealth. Naku, hala ka. Naku. Sino kaya ito? Naku, later on, I'm sure na i-release ni Harry Roque ang mga pangalan na kakasuhan niya. Magdedemanda siya. Nako, sino-sino kaya iyon? Buhay po kayo, ipakukulong.
Kayo mga walang konsyensya, walang kaluluwa dyan sa PhilHealth. Again ha, again. Binibitawan Go. ng attorney. Uulitin ko po ang aking pangako, ha? Hindi ko po kayo tatantanan. Pakukulong ko po kayo dahil kasalanan talaga ang ginawa ninyo na yung para sa mahirap, para sa kinakailangan sana, tustusan ang buhay ng mga mahihirap, lulustayin nyo pa ngayon. True. Talagang ayun yung dinidiin ni Atty. Harry Roque. Ayaw niyang may maaagrabyadong mga mahihirap. Palakpakan natin yung sinasabi ni attorney. Kasi talagang ramdam natin sa kanya na naging apektado talaga siya para sa mga mahihirap nating kababayan. Sa ating lahat. 'Di ba? Pero mabibigat talaga yung akusasyon ni Atty. Harry. At talagang nagbitaw siya na ipakukulong niya kung sino-sino man yun. Ayun, sino-sino kaya yun, yung lalabas na yun, aba. Oh. Ano ba akala nyo? Masisikreto niyo yan? Hindi nyo ba alam dati pa yan, 2017 pa yan, mula nung sinulong natin ang PhilHealth, bantay sarado na ako sa inyo. Di ba nangako naman ako kung nababantayan ko kayo? Bakit akalain nyo ngayon, makakalusot kayo? Kala nyo makakalusot kayo sa guardian angel ng PhilHealth. Sa Atty. Harry Roque nakabantayan. Kumbaga, I keep my eye on you. Hindi po. At antayin niyo po ang inyong mga demanda this time. Dahil 4 na beses po kayo na maglulustay ng halaga ng pera para sa mga mahihirap, sapat na po yan para sa plunder. Habang buhay po kayo ipakukulong. Nako, kayo mga habang walang buhay, konsyensya, ipakukulong, walang yari. kaluluwa dyan sa PhilHealth. O yun na. Galit na si Antayin Harry niyo po Roque. ang inyong mga demanda this Nako, idedemanda kayo ng plunder ni Harry Roque. Paano yan? Nung nasa Malacanang kabibig, paano yun? Ay, ewan ko. Baka later malalaman natin kung sino yan. Diba? Ako, malay ko dyan. Basta ako, antayin ko sino-sino ba yan. Nakaka-interest naman yan. Nako. Paano yan? Diyos ko, ilang taong ka nasa kapangyarihan, wala ka namang ginawa, puro ka da. Sabi ng isang netizen, London Bridge is falling down. Kaya nagpa-epekto to si Harry Roque. Sir, ikulong nyo yung leader dyan. Pinag-aagawan ang kulungan. Bakit di mo pinakulong noong 2020? Bakit ngayon lang? Sabi ng mga netizen. So, binas si Harry Roque tungkol dito. Knowing Harry Roque ang nagsiwalat sa 90 billion sa PhilHealth. Tapos siya pa ang binas? Diyos ko naman, bakit nyo binabash pa si Atty. Harry Roque? Yung PhilHealth yan, para sa mga kababayan natin, pinaglalaban niya yung nangyayari. 'Di ba? Lahat ng ginagawa niya para sa mga kababayan natin. Dahil nga naman yung benepisyo ng mga tao ang nasasagasaan, bakit siya pa yung lumalabas na masama? Yan ang hirap talaga sa atin ngayon Gumawa ka ng mabuti, isipin mo ang kapakanan ng taong bayan, ikaw pa ang sasabihan ng masama. Di ba? Parang ayaw niyong isipin ang kapakanan ng mga taong naghihirap sa ngayon. Di ba? Ayaw niyong isipin. Anong gusto niyong gawin? Wala. Di ba? Ayaw niyo bang tulungan ng mga kababayan natin? Mali ba yung ginagawa ni Atty. Harry? 'Di ba? Kung totoo man yung sinasabi ni Atty. Harry na tungkol diyan sa kinuhang pondo na 'yan. No, is malaking epekto 'yun sa mga benepisyaryo ng PhilHealth at maraming magagawa yung pera na 'yun. 'Di ba? Bakit kayo galit na galit? Siguro naman yung mga galit na tao kay Atty. Harry, yung mga nagbabash sa kanya, siguro mga miyembro din kayo ng PhilHealth, hindi ba kayo naaapektuhan? Ngayon, hindi kayo maapektuhan kung mayayaman kayo. May mga pang-private hospital kayo, hindi kayo maapektuhan. Kahit hindi nyo gamitan ng PhilHealth, may pambayad kayo ng cash. Paano yung mga kababayan natin na naghihirap ngayon? Diba? Na hindi kasing yaman ninyo. Kaya ba nila yung ginagawa ninyo? Hindi. Siyempre, aasa yun sa benepisyo na nanggagaling sa gobyerno. Anong mali doon sa ginawa ni Atty. Harry? Diba? Ganun talaga ang sentimiento ng tao, no? Binigyan na nga sila ng istorya, ng katotohanan na 90 billion ay hiningi ng Malacanang. Sabi ni Harry Roque, kinurap at kasungan ng plunder. Siya pa, si Harry Roque pa ang binash. Mas maganda ito ay ipaliwanag ng PhilHealth. 'Di ba? Mas maganda maging open sila sa inaakusa ni Atty. Harry.
Kasi di ba mabigat yan, yung akusasyon ni Atty. Harry na yan. Kailangan lahat ng mga naisip na sangkot dyan, magpaliwanag. Yun yung sinasabi natin, magpaliwanag. Sagutin nila kung bakit. Mas ipaintindi nila sa taong bayan kung bakit nila kinuha, di ba? Malay mo maintindihan ng taong bayan kung saan gagamitin. Yun lang yung komunikasyon. Ika nga ni Coach Oli, kailangan lagi tayong may komunikasyon. Naku, kalerke, oy. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, natunghayan natin yung boses na yon na nagmula kay Kabibig, no? Ayan, kayo mga katunay. Anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.